po sa mapagpalang habang po sa ating lahat. Pumalakpak po muna lahat ng pinagpala ng Panginoon. Ayan. Hallelujah. So napakasarap po na tayo po ay nagpupuri sa ating Panginoon at sa kabila ng ating mga pinagdaraanan, no, ay tayo po nandito ngayon, gumawa tayo ng paraan. No, so pwede naman na nasa bahay lang tayo at doon tayo natutulog. No? Dahil ngayon po ay maulan, masarap matulog sa kanilang mga kanya-kanyang tahanan. Okay. Pero tayo po ay we are so blessed dahil po tayo po ay nandito ngayon upang muli makapakinig na salita ng Diyos. Dahil po itong isang linggo na dumaan ay marami po tayong mga pinagdaanan. Okay? Yung iba po ay may mga kalungkutan, may mga kapigatian sa puso at lalong-lalo na po bago umalis sa kanilang tahanan kanina. No? Papunta pa lang, pag pumunta sa church, no? Kung kailan papunta ka na, saka pa may mga distraction. Okay? Pero glory to God dahil tayo pong lahat ay nandito ngayon at napagtagumpayan po natin yung bawat distraction sa ating buhay. Okay, so today po is the last day of August. Okay, last day po ng ating yung ating pong obedience matters. Okay? So at bukas po, kakaway na si Jose. Sino kilala? Jose. Marican. Kasi bakit? Na po. September na po, bukas. Okay, so alam natin, pag sumabit ang bear, so months na po yan. Maglalabasan na po yung mga dapat naglabasan at itataloy na sa pagkitado. Okay? Yan yung mga bonus. Hindi pa na ilalabas, ubos na. Okay. Yun po yung realidad sa ating buhay. No, kung may bonus, yung walang bonus, walang sakit sa ulo kasi wala kayong iisipin na mauubos. Okay. Okay. So yun po, no? So na kanina po ay napakinggan natin yung mga iba't ibang testimonies, no, ng ating po mga kapatiran. At dun po sa activities kahapon ay yung mga activities po doon may mga instruction. Okay, sa bawat game, sa bawat laro, may mga instruction. So, sino ang mananalo? Yung susunod sa instruction. At siyempre, meron din mga judges. So, sila yung mag-husga kung sino po yung mga sumunod sa instruction at sila po yung mananalo. Okay? So, dito po pala sa ating buhay bilang mga Kristiyano, napakahalaga po ng salitang obedience o yung pagsunod. Madalas po natin ito napapakinggan, madalas po natin nababasa sa ating mga Biblia, marahil sa cellphone din, nababasa din natin salitang obedience o pagsunod. Okay, pero ang tanong po ay, gaano po ba natin ito kadalas na i-apply sa ating buhay? Ulitin ko po, madalas natin mapakinggan at madalas mabasa, subalit gaano natin kadalas na i-apply sa ating buhay? Okay, sa isang tahanan po, marami po dyan na pagsunod. O, kasi bakit? May nanay, may tatay, mayroong mag-uutos. Kasi hindi naman tayo susunod kung walang utos na dapat nating sundin. Tama po ba? Amen. So tayo po, bago po tayo sumunod, kailangan meron tayong marinig na instruction. Tulad ng sabi kanina ni Mr. Gladys, may instruction, kailangan matibay at mataas para manalo, para magwagi. Pero ang bottom line po nun ay yung essence ng unity. Paano ba nagkaisa yung bawat member habang binubuo nila yung Tower of Babel. Okay? Sabi nga po kay Pastor Ernie, lahat natin ipanalo. Kasi bakit? Lahat naman sila nag-exert ng effort. Okay? Lahat sila nag-unite, hindi nga lang sabay-sabay. Pero at least nag-unite sila. Okay? Pero bawat games, bawat contest, meron po kanya-kanyang rules and regulations na kailangan natin sundin. Okay? Kaya kung tayo po ay meron din tayong sariling kagustuhan. Siyempre, pag may mga games, gusto natin lagi tayong panalo. Tama po ba? Kasi bakit? Mayroong reward, may premyo. Kaya tayo, ginagawa natin lahat para manalo. Kahit gaano kahirap, kahit hindi mo kakilala, kinikilala mo. Okay? Example ko po yung kahapon. So, yun po ay human bingo. Pero hindi po siya yung bingo na literal. Human bingo, ibig sabihin, yung card niya para siyang pupunuin po yun ng mga pangalan ng iba't ibang members ng iba't ibang churches. So tatanungin mo kung sila ba yung pinakagwapong pastor, yung pastor ng bahay na pastor,
Yung may postiso, o di ba, halo-halo. Yung apelido nagsisimula sa letter T. O, so ibig sabihin, ang hirap kaya noon, hulaan mo kung sinong ano, iisa-isa mong tanongin kung sinong letter T nagsisimula ng apelido. Lalo na yung may postiso na kaya naman itanong yung sister, may postiso ka ba? Yung iba hindi na tinanong kasi nalagdag na eh. Diba? Nakakahiya yun, pero bakit? Dahil may premyo, gaganaan ka magtanong. Kasi first five lang po yung mananalo. So may time limit po yun. Okay? Limitado, ano po yun, nasa 25 yata na pangalan kailangan mong mabuo. At yung mga magsusulat doon, kailangan kilala mo din. Kasi pag di mo kilala, hindi makakount yung bilang. Halimbawa, yung pinakagwapong pastor, kailangan ituro mo sino dyan yun. Yung mahilig magkape. Kailangan ituro mo din. Yung iba doon, sabi, ayun po pastor, yung banda doon. Yung pinakamaya, ganun din. No? Yung iba nalimutan. Kasi bakit? Ang essence po nun, para magkaroon tayo ng interaction, fellowship sa iba't ibang tao. Para makilala natin sila. Pero, sulat na ng sulat, hindi tinandaan yung mukha, hindi tinandaan yung itsura. O, ang ikakaw, dapat tanda mo yung itsura. Kailangan maituturo mo. Kasi pag hindi mo na ituro, hindi siya maibibilang sa bilang. So, kung 25, di ba lang yung natandaan, 25 points ka na. Okay? So, napakasaya po, no, na tayo po, ibig ko pong sabihin, mga kapatid, sa ating buhay Kristiyano, minsan, may pinapagawa din si Lord sa atin na minsan nahihiya tayo. Halimbawa, o mag-share ka ng gospel. Karamihan po nahihiya mag-share. Kasi bakit? Baka pagtawanan sila. Diba? Baka sabihin, ay, ba't nag-share ka na ng ganyan? Yan ba yung mga nagbibig dyan sa kalsada, sa mga palengke? Yung mga nakaano pa? Yung naka-loudspeaker na microphone? Basta yun na yun. Naka-bluetooth speaker pa yung iba. Okay, minsan nahihiya tayong gawin. Kasi bakit? Hindi natin alam kung anong reward natin. Okay? Pero kung alam natin, lubos natin naiintindihan kung ano ba talaga yung reward actually. Binigay na ni Lord yung reward eh. Okay? Yung buhay na walang hanggan. Yun yung pinaka-the best na reward na atin matatanggap sa buong buhay natin. Yung buhay na walang hanggan. Kasi hindi natin sigurado kung hanggang kailan tayo mabubuhay. Pero isa lang ang sigurado, tayo po ay pinagkalooban na ng buhay na walang hanggan ng Panginoon. Ngayon po ang point ko, since nauna ang reward, anong part natin? Sundin yung instruction. Hindi na natin kailangan makipagkompetensya. Hindi na natin kailangan makipagparamihan, no, ng points. No? So dito po mga kapatid, ang nais ko pong iparating, kailangan lubos natin maintindihan. Kaya po tayo sumusunod dahil pinagpala na tayo ng Panginoon. Pinagkalooban na niya tayo ng pinaka-the best na reward, no, na ating pong natanggap na bilang mga Kristiyano. At sa hapon pong ito, ang title po ng ating pag-uusapan is The Characteristics of Obedience. So, katangian ng pagsunod. Sabi nga kaninang umaga sa ating sa message kanina, pag delay daw yung pagsunod mo, yun po ay disobedience na. Sumunod ka pero late na, yun daw po ay disobedience. So, hindi pala gano'n, kadali, no? Yung salitang obedience. No, pag pala na-late ka sa pag-obey, disobedience na pala. So, atin pong maiintindihan ng mabuti. Ano ba yung obedience na gusto ng Panginoon na ating gagawin? So, yung una po, immediate response. So, kailangan magre-response agad tayo. Okay? Kasi ang Panginoon, pag may binigay siyang instruction, lagi po yan on time. Hindi po yan nalilate, hindi po yan advance. On time po lagi magbigay ng instruction ang ating Panginoon. Ang problema, nalate tayong sumunod. Kaya yung reward sana na naghihintay sa atin, hindi na natin naranasan, hindi na natin nakuha, hindi na natin natanggap. Kasi bakit? Sumunod tayo, huli na. So, ang sabi ni Lord, immediate response. Okay, gawin agad natin. So, basahin po natin sa aklat ng mga gawa, chapter 9, verses 15 to verse 18. So, ang sabi po sa verse 15, ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon sapagkat siya ay pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga
mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Ipapakita ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias sa naturang bahay at pumasok dito. Pinatong niya kanyang mga kamay kay Saulo. At sinabi niya, kapatid na Saulo, pinapunta ako rito ng Panginoong Jesus na nagpakita sa iyo sa daan ng ikaw ay papunta rito. Isinugo niya ako upang muli kang makakita at upang mapuspos ka ng Espiritu Santo. Ito mga tayo po na ito mga kapatid, si Saulo po ay siya po isang persecutor ng mga Christians. Pinapapatay niya po yung mga Kristiyano. Ngayon inutusan si Ananias ng Panginoon. Pumunta ka sa bahay. No? Kailangan, ito yung gagamitin ko para gawing way para muling makakita si Saulo. Okay? So sabi, kung kayo po si Ananias, bakit mo po gagawin ko? Pinapapatay nga niya yung mga Kristiyano eh. Okay? Tapos pupuntahan mo sa bahay. Kung tayo po yun, una natin magiging response, matatakot tayo, mag-aalala po tayo, at magdadalawang isip tayo sa pagsunod. Pero sinabi ng Jesus, hindi, pumunta ka doon. Ikaw yung pinili ko. So, kaya pumunta si Ananias at muli po na nakakita si Saulo. Kasi kung hindi po niya ginawa yun, hindi po marirealize si Saulo na totoo. No? Si Jesus na kanyang na-encounter nung siya po ay naglalakbay. Okay? Sa buhay natin, mga kapatid, minsan may pinapagawa sa atin ang Diyos na parang sa tingin natin imposible natin magawa. O parang, Lord, posible ba talaga na magbago yung tao na yun? Posible mo ba talaga akong gamitin para maging daan sa pagbabago? Kung isang tao. Imagine mga kapatid, si Saulo po ay persecutor. Pinapapatay niya. Galit na galit siya sa mga Kristiyano. So, ibig sabihin, in short po, isipin na natin yung pinakamasamang tao sa buong mundo na nabago ng Panginoon dahil meron siyang ginamit na isang tao o isang anak ng Diyos. Naglingkod ng Diyos. So tayo bilang mga lingkod ng Diyos, parang tayo rin si Ananias. May binibigay din sa ating instruction si Lord. Okay? At ang yung unang instruction sa atin is to, ibigin mo yung Great Commandments and yung Great Commission. Okay? Ipalaganap natin yung mabuting balita. Okay? Ang ating ngayon tanong sa sarili natin, ilan na ba yung nasharean ko ng gospel? Okay? Ilan na ba yung napatanggap ko sa Panginoon? Dahil pakilala ko si Jesus Christ sa kanilang mga buhay. Kaya po kung nabibless ba ako sa tuwing may small group kami. Kasi sa tuwing may small group, may mga bagong invite. Sabi ko, target to. And glory to God, dahil lahat po ng mga bagong invite, tumatak po sa Panginoon. Imagine kung tuwing small group, may dumadagdag, may nakakakilala palagi sa Panginoong Diyos. No? Imagine po, every week po, may bago. So sa isang buwan, may hindi lang apat na weeks. Yung iba, 5 weeks. Pero hindi ba ibig sabihin, sa isang linggo, isa lang yung tumatanggap, minsan 2, minsan 3. Kaya po kanina umaga, umatin agad yung mga tumanggap ng last Monday. At talaga nakaka-bless po, no? Ginamit po nila si Sister Nipa at si Sister Elsa. Gumagamit si Lord ng mga lingkod, yung willing magpagamit sa ating pan. Kaya kung tayo po minsan, Pastor, minsan kasi hindi namin alam kung paano i-explain. Hindi namin alam kung paano ba yan sabihin. Okay? So, ipag-pray nyo po, kasi gagamitin po tayong lahat ng Panginoon, lalo na po sa mga panahon ngayon, na kailangan ng mundo ng magpapalaganap ng mabuting balita ng Panginoon. Dahil ang dami po na aksidente, ang dami namamatay, yung sinad kanina ni Brother Jeffrey. Imagine that. Siyempre, nakakalungkot ka, hindi tayo mismong kapamilya nung namatay. Pero meron po tayong connection sa kanila, meron po tayong mga pinagsamahan. Kaya nakakalungkot pag mayroong namamatay. Lalo na kung hindi tayo sigurado kung nakatanggap pa sila sa Panginoong Diyos.
Kaya po tayo lahat dito, kailangan sigurado po tayo ha, na tayo po ay ligtas na. Sino po dito yung alam nila, sigurado sila na ligtas na po sila? Okay? Yung iba po, amen din. Okay? Glory to God. So, kailangan po yun, no? Na tayo po mga kapatid, isa lang po yun sa mga example. Marami pa pong way ng pagsunod sa Panginoon. Isa rin po doon, yung pagsunod sa mga tao na kanyang ginagamit. Yung mga pastors, bishops, church leaders, no? Lahat ng leaders sa bawat ministry, teacher, preacher, evangelize. Okay, lahat po ay ginagamit ng Panginoon. Inanoin po. No? At mga kapatid, uulitin ko po, hindi po lahat, okay, ay masaya. Masaya saan? Alam niyo, lalo na sa part ng pastor, lalo na pag nangangaral kami, akala niyo, inaaway namin kayo. Pero po yung aming pinapaliwanag ay yung pong mensahe ng Panginoon. Kung sabihin, si pastor, nagpapatama na naman. Pabalik ko sa buhay ninyo, hindi ko naman kayo babantayin araw-araw. May sarili din po akong problema at buhay. Okay? Ang ibig ko pong sabihin, hindi po ganoon kadali yung mga tinatawag ng Panginoon, yung mga leaders. Lalo na kung mag-uutos kami, hindi ganoon ka mag-utos. Kaya pag manumanay kami mag-utos, sumunod agad tayo. Huwag niyo pong hintayin na pumaas yung high blood. Na pumaas yung aming, naging tenor na. Okay, yung baho, naging tenor. Okay? Yung alto, naging soprano. Okay, kasi bakit hanggat maaari po, ayaw po namin ng utos ng utos. Okay? Kasi siyempre, alam din po namin ang pakiramdam na ang laging inuutosan. Lalo na kung nag-uutos sa'yo, hindi mo kasundo. Nag-uutos sa'yo, kagalit mo. Lalo na sa trabaho. Kung hindi mo close yung boss mo, kaya yung team leader nyo. Kaya yung kabady mo, mismong kabady mo, hindi mo kaklose. Okay, napakahirap sumunod sa kanilang utos. Pero dahil nais po natin na makita nila yung Panginoon sa buhay natin, sumunod po tayo. Okay? Dahil din po masusukat yung ating pagpapakumbaba. Or kung paikiralin natin yung ating pride. Pastor, ba't pa ako susunod dyan? Mas magaling pa ako dyan. Nagkataon lang na yan yung naitalaga dyan na leader. Pero mas magaling pa ako dyan, pastor eh. Ang tanong, handa ka bang magpakumbaba? Kasi yung pagsunod, kailangan mo ng magpapakumbaba. Kung hindi mo kaya magpakumbaba, sorry kapatid, hindi ka mas magaling sa kanya. Okay, kasi ang kagalingan, hindi po yung base sa dami ng kaya mong gawin. Okay? Magaling ka nga, hindi ka naman available. O kaya available ka, sinasabi mo, busy ako. Nasaan ang galing mo? Baliwala po yan, kapatid. Okay? So, gusto ng Lord, mapagpakumbaba tayo, we are able. Kasi pag lagi natin sinasabi, busy tayo, ay, pastor, may lagnat ako, baka magkatotoo yung lagnat mo. No? Pastor, masakit yung ganito ko. Kahit palusot lang, nagpapalusot lang para hindi maka-attend ng gawain. Lalo na pag may ito may quick service. No? Attend po tayo. Dito po sa church, every Wednesday, Merkules, meron po tayong face-to-face. Okay? Yung online po, okay po siguro yung pag sobrang layo natin kung sa Mindanao tayo manggagaling. Sa Quezon. Pero kung dito lang naman po tayo magkakatabi yung ating mga bayan at kaya naman po na mag-transportation, mura, na naman po ang pumasahe, si Lord naman po magpo-provide yan. Okay? So, sikapin natin magkaroon tayo ng face-to-face, no, na midweek service. Okay? Kasi pag online, yung iba tulong na, naka-off yung camera. Amen? Tapos pag tinawag, kapatid, pwede ka ba mag-share ng ganito? Wala, nagtagal mag-response. No? Tapos pag sinabi na tulong na, magtatampo. Inaaway mo naman ako, nakatulong na, naawayin niyo pa ako. Okay? Dahil na-encourage ko rin po na naka-open cam din po dahil. Kasi online na nga, hindi po ma-open yung cam mo. Okay? O, yung mga pastors ko kahit nagdadrive ng nag-online devotion pa din, naka-open yung camera. So, kahit delikado po yun, no? Habang nagdadrive, may kausap ka, nagbibidyo call ka. Iniisip mo pa rin yung isa-share mo. Tapos hindi mo napansin, may biglang dumaan na bata. Diba? Mahirap po kaya yun, nagdadrive tapos nagsishare ng word of God.
Okay? Pero tayo po nasa bahay lang, wala naman tayong dinadrive. At nagtataka din ako ba't yung pagluluto, isasabay mo na online devotion. So mga kapatid, kahit po online tayo, sikapin po natin na wala tayong ibang ginagawa. Okay? Na tayo rin po ay nakaupo, nakapokus, na nagsasalita, nagtuturo. No? Huwag nating hintayin na talagang sobrang maging busy tayo, na mawalan tayo ng time kay Lord. No? Yung iba, may sakit na, hindi na makabangon. Kasi bakit? Kung malakas ka, ayaw mo naman magpagamit eh. Ayaw mo naman sumunod eh. Okay, ginagawa mo yung mga gusto mo, nagmamasyal ka sa mga pasyalan. Okay, yung mga libangan mo na hindi naman connected sa gawain ng Diyos. Okay lang yan paminsan-minsan, pero huwag nyo pong itatao na may schedule po tayo ng ating gawain. Pero po, sa mga nag-aaral o kaya sa mga may trabaho, so, ano naman po yan, may mga exemption naman. Kinakailangan talaga na natawag ng tungkulin ay atin pong gagawin. Okay? At dito po mga kapatid, ay kailangan din po, number 2, complete surrender. Complete surrender pala. Hindi pwedeng konti lang yung pag-surrender, yung pagsuko natin. Pag tayo po ay susunod, kailangan kompleto yung atin pong pagsunod. Hindi po kailangan 50-50. Sino po dito 50-50? Alanganing lalaki, alanganing. So wala naman po, no? So tayo po straight from the heart. So tayo po ay 100% Eva at 100% Adan. Okay? Yun po, no? So, complete surrender. Basahin po natin sa aklat ng Roma, chapter 6, verse 13. So, ang sabi po doon, huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. So tayo po bilang mga Kristiyano, na tayo na po ay binago ng Panginoon, na tayo patay dati, yung ating espiritu ay dating patay, muli pong binuhay ng Panginoon. O kailangan po natin na ipagamit yung ating sarili, yung buhay natin, ialay natin, no? Sa pagpapagamit sa Panginoon. Okay? Lalo na po ngayon, kailangan po natin mga church workers, hindi lang po mga church members, church attendees, kailangan po workers. Okay? Yung magtatrabaho, yung magpapagamit sa ministry. Okay? Lalo na po sa mga pinagpala ng Panginoon. Lahat po tayo ng spiritual gifts na binigay si Lord. May mga talents, skills. So kung nagagamit po natin doon sa school natin, sa ating trabaho, sa ating negosyo, dahil kailangan dun eh. Pero mas lalong kailangan po ng church. Okay? So lahat po tayo may kalakasan, may kahinaan. Huwag na natin pag-usapan yung kahinaan kasi lahat naman yun may kahinaan tayo. Mag-focus tayo sa kalakasan ng bawat isa. Okay? Kasi pag nag-focus tayo sa kahinaan, baka magkawatak-watak ang bawat Kristiyano. Okay? Kasi lahat nagsisilipan na ito naman, lagi naman tong late. Ito madalas tong absent, ito madalas matulog. No? Yung nasa harapan naman, tulog pa. O hindi po ito ha. Mga gising po ito, yung nasa harap. Hindi po sa yung nasa likod. Okay? So tayo po, mga gising po tayo lahat. Okay? At dito po mga kapatid, no, na marami tayong ginagawa araw-araw. No? Lalo na, busy sa trabaho, busy sa negosyo. Okay lang po yan ha. Hindi po bawal. Okay? Basta alam po natin yung ating limitasyon. Pagdating kay Lord, kailangan natin maglaan ng special na oras, special natin na lakas, yung presence natin, kailangan po yan ni Lord. Okay? Kaya mga kapatid, minsan, magpapahinga din po tayo. Okay? Magpahinga tayo sa gawain sa Panginoon. Minsan talaga nakakaantok, lalo na ngayon, maulan, malamig ang panahon. Nakakaantok talaga, tama ba? Kaya pakitabi mo na yung katabi mo. Okay? Pero alam ko, gising po tayo lahat. Ha? Okay. So ano lang po yan? Is konting stretching.
Stretching nga, hindi stressing ha. Huwag nyo lang stress sa sarili nyo. Araw-araw tayong stress eh. Di ba? Pag-isip mo sa bagay, na-stress ka. Kasi bakit ang gwapo naman ito? Ang ganda naman ito. Na-stress ka sa sobrang kagwapuan at magandahan mo. Good stress. Maganda ka, gwapo ka. Pagbunod mo ng pitaka mo, walang laman. Walang mukha. Yun, totoong stress na yun. Lalo na kung gutom na gutom ka, ang tao pag gutom. Kahit anong bait, mawawala yung bait eh. Kasi naggutom ka eh. Diba? Mahirap na tayo. Kaya pag gutom ang tao, huwag bibiruin. Baka kayo yung kainin. Okay? So yun po, no? Yung ating pong buhay ay ialay po natin sa atin. Magpagamit na po tayo. Sabihin mo sa katabi mo, magpagamit ka na! Okay? Hindi lang po tayo nagpapagamit sa kung saan-saan. Sa trabaho, sa negosyo. Hindi ba? Pastor, sanay na ako ng ginagamit. Sanay na akong iniiwan, tapos na akong kapilipin. Okay? Matapos nilang mapakinabangan, yung papakinabangan nila sa akin, iniiwan na nila. Pero mga kapatid, maniwala kayo, pag kay Lord kayo nagpagamit, kahit kailan, hindi kayo iniiwan ng ating Panginoon. Palakpakan naman natin si Lord. Amen. So kaya bukas maraming magpapagamit. Araw-araw magpapagamit na tayo. Huwag na po tayong mahiya. Okay, magtanong na po tayo, Pastor, ano po ba pwede namin maitulong? Sa ministry kami, pwede na mag-serve, pumasok. Madami pong ministry. Magtanong lang po tayo para mai-assist po tayo ng mga pastors natin. Okay, and last but not the least, consistent lifestyle. Okay. Pastor, parang gusto ko lang sumunod pag pinagpapaalala ako ni Lord. Okay, so ang kailangan po ang pagsunod natin is consistent. Pag sinabi mong consistent, dire-diretso. Tuloy-tuloy. Okay, lifestyle po siya. Ano pong sample ng lifestyle? Yung araw-araw po natin na ginagawa. Pag-ising sa umaga, napunta agad yung cellphone. Lifestyle yun, di ba? Tama po. Inuuna natin yung cellphone. Maraming relate dyan. Okay? Wala na po kayo may ilagan. Kasi lahat po tayo dyan ay sa pool. Okay? Pastor, kasi may ako dyan, yung Bible verse. Pinaload kasi akong Bible app. Araw-araw may notification yung may Bible verse. Uy, pinasot. Pero, tama po yun, minsan may mga ganun po. May mga Bible verse po ng notification. Kaya, kung minsan nahirapan po kayo, ano ba, Pastor, yung kagabiling kong Bible verse o devotion ko sa araw na ito. Pag-download po kayo ng mga Bible app o mga devotional app, everyday nagpapadala po sila ng notification. Kahit sa gabi, mga prayers, meron din. Okay? Huwag nyo na tingnan yung mga message kasi bakit baka mabisit. Aga visit kayo. Lalo na pag may nangingin ng utang. Pare, magbayad ka na. Laki na ng inaanak mo. Di ba? Pag yun agad na nabasa natin, parang gusto natin matulog ulit. Kasi sa panaginip natin, mayaman tayo. Nagagawa natin lahat ng gusto natin. Tama ba? Sino dito lumilipad naman na nanaginip? O, di ba? Pag inisip natin, makakalipad ko. Kasi kaya natin gawin lahat sa panaginip. Pero pagkagising mo, realidad na ng buhay, hindi mo na magawa lahat. Limitado na yung kaya mong gawin. Kasi bakit? Hindi na po yun panaginip. Katotohanan na po yun. Okay? So basahin po natin sa unang 1, chapter 2, verse 6. Sabi po doon, sino man nagsasabing na nanatili siya sa Diyos, ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. Kaya kung lagi po natin sila, Pastor, mahal na mahal ko si Lord. Lagi kong inuuna si Lord sa buhay ko. 3 times a day ako nagde-devotion. Kahit offline, nagde-devotion ako. Hindi lang online devotion, pati offline, nagde-devotion ako. Okay? So, marami po, madali natin sabihin yon. Pero ang tanong, totoo ba talaga na pinapamuhay natin? Katulad ng pamumuhay ni Jesucristo. So marami po ngayon ang mga Kristyano na dito, Pastor, ano ba talaga? Paano ba talaga mabuhay bilang mga Kristyano? Paano ba talaga kami susunod? Kasi ang daming doktrina, ang daming katuruan. Alin ba doon, Pastor, yung susundin namin? Okay?
Kaya nga po napakahalaga ng tayo umaatin ng mga online devotion, mga Bible studies, English service. Kasi bakit? Doon po natin ang pag-aaralan na pag-uusapan yung mga tamang katuruan. Okay? Kasi pag lagi po tayo depende sa social media, iba't ibang katuruan yung mapapanood natin, iba't ibang katuruan ang mapapakinggan natin. Okay? So marami po mga bagay, no, na magtutulong sa atin ng kalituhan. Pag po tayo ay hindi umaattend, no, sa mga mahalagang gawain. So hindi po kayo pinapatin ng mga pastor para sayangin po yung oras po ninyo. Kasi bakit? Pastor, lagi na araw-araw na may online devotion, attend pa kami ng midweek service, may online din naman. Okay? Paano kung lagi nagdolo ko yung signal, lalo na pag sa Facebook Live, nag-struggle po namin yan. Kung biglang nawawala yung connection, ako na-experience ko yan. Patapos na lang ako, bigla pang naputol yung internet, biglang nawala. Okay? So sabi ko, ando na ako Lord eh. Hindi pa ako napatapos, nawala ng internet. Kaya may advantage din po yung ating face-to-face na gawin. Sa mga small group, ganun din po. No? Sa bawat small group po, I encourage everyone attend po tayo ng ating live group. Okay, sa akin, sa Caloocan, sa Quadra, yan po. I encourage po lahat po ng available, attend po tayo. Maikli lang naman po ako mag-live group. Alam po yan ang ating mga kapatid. Okay? So doon po, yan, pag-usapan natin dapat pag-usapan, kung may tanong, pwede po. Okay, so marami po tayo pwedeng gawin sa ating po mga midweek services. Okay? At tayo po mga kapatid, no, ay kailangan po natin na maintindihan ng mabuti kung bakit nga ba, ano ba ang kahalagahan talaga ng pagsunod. So yun po yung ating conclusion sa ating ito. Sa Kawikaan, chapter 13, verse 13. Okay? Sabi po doon, ang nagwawalang bahala sa payo ay hahantong sa sariling kapahamakan. Ngunit ang nagpapahalaga sa utos ay gaganting palaan. Okay? So mayroong ganting pala. So bukod dun sa buhay na walang hanggan, marami pang reward na inihahanda sa atin ng ating Panginoon. Okay? Sabi doon, pag hindi ka sumunod, nagsasawalang bahala mo lang yung pagsunod sa mga utos, ito ay maghahantong sa iyo ng sarili mong kapahamakan. At pag tayo po ay napahamak, meron sa ating nangyari hindi maganda, ang sisisihin agad, Lord, bakit mo naman pinahintulutan sa buhay ko na mangyari ito? Okay? Minsan mga kapatid, yung mga nangyayari sa ating hindi maganda, bunga po yun ng ating hindi pagsunod. At ito rin po, advice ko rin po ha, yung pagsunod po natin, kailangan tama po yung ating puso sa pagsunod. Kasi baka mamaya, masusunod naman ako ng sunod, itong tama ba yung puso mo, tama ba yung motibo mo. Kasi baka mamaya, kaya ka nang sumusunod, may hinihintay kang kapalit. May pinag-pray ka. Wala na pag material na bagay, Lord, gusto kong magkaroon ng ganito ganyan. Hindi naman yung will ni Lord sa buhay mo. Hindi niya talaga yung pagkakaloob yun. Ang sinasagot ng prayer ng Panginoon, yung according sa kanyang kalooban. Okay? So, hindi po ibig sabihin nun na hindi na tayo magpipray. Magpipray pa rin tayo. Pero huwag po tayo mainginit. Pwede hindi yung kalooban ni Lord. O kaya, pwede rin na kailangan din natin maghintay. Kailangan dumaan natin sa proseso bago ibigay ng Panginoon yung maggantimpala para sa atin. Kaya po mga kapatid, naniniwala po ako, no, na tayo po simula sa araw na ito, no, hindi man instant, subalit alam ko po no, na si Lord ang pumilos sa buhay ng bawat isa sa atin, no, magiging mas madali yung pagsunod. Kalimutan na natin yung mga sarili natin. Sabi nga kanina, complete surrender. Kaya lang tayo nahihirapan sumunod minsan kasi yung sarili natin yung sinusunod natin. Ginagawa natin busy yung sarili natin para mawalan tayo ng time sa pagsunod sa Panginoon. Okay? Kaya po mga kapatid, no? Ang Panginoon natin ay laging
nandyan. Kasama natin, nararamdaman natin. Okay? Nasa paligid natin ang Panginoon. Yung Holy Spirit na binigay sa atin ni Lord, ito po yung tutulong sa atin. Sa tuwing tayo ay nangihina, sa tuwing tayo pa ay dumaranas ng mga iba't ibang pagsubok, andyan po yung banal na Espiritu. Ang ating Panginoon ay tapat sa ating buhay, at ang ating Panginoon ay tunay na napakabuti sa atin. Kaya mga kapatid, kung totoong mahal natin ang Panginoon, isa buhay po natin yung pagsunod. Okay? Tayo po ay maging consistent sa pagsunod sa Panginoon. Hindi lamang kapag tayo po ay pinagpapala ng sobra-sobra. Kaya yung iba hindi na sobrang pinagpapala. Kasi bakit? Makahawak ka na ng maliit na halaga na wala ka na kay Lord, na wala ka na ng oras kay Lord. Paano pa kaya kung mas malaking halaga yung pinahawak sa'yo? Baka lalo ka nawala. Lalo ka nawala ng time para kay Lord. Okay? Kaya po sa mga puso natin, andun yung ating kagustuhan na lagi po tayo nakakapakinig na salita ng Diyos. Andun yung ating kagustuhan na dahil mahirap talaga. No? Minsan mahirap sumunod, pero andun yung kagustuhan natin. Lord, tulungan mo naman ako. Palambutin mo naman yung puso ko. Alisin mo yung mga humahadlang sa puso at isipan ko para po makasunod ako sa iyo. Para magawa ko yung kalooban nyo sa aking buhay. Okay? Huwag po tayo magpasilaw sa offer ng mundo, sa pinapakita ng mundo sa atin. Marami pong distraction, maraming struggle. Pero huwag po natin yun gawing dahilan upang tayo huminto sa ating paglilingkod sa Panginoon. The more tayong susubukin ng Panginoon, the more tayo maging excited kasi bakit? Piniprepare niya tayo sa mas malalaking biyaya sa ating buhay. Piniprepare niya tayo sa mga rewards, mga gantimpala na gusto niyang maranasan at ibigay sa atin. Okay? Kaya mga kapatid, inaayaan ko po na tayo po ay tumayo at muli po natin awitan ang ating Panginoon. Pasalamatan natin siya, purihin natin siya, at sambahin sa kanyang kabutihan at katapatan sa ating mga buhay. Tunay nga po na napakabuti ng ating Diyos at kailanman tayo kanyang hindi pababayaan. Damin natin ang presensya ng Panginoon. Kausap niya tayo sa mga oras na ito. Pwede natin ipigit ang ating mga mata para po yung focus natin na kay Lord lamang. Huwag po muna natin isipin yung mga bigat sa ating loob. Yung mga bumabagabang sa ating isipan. Purihin natin ang Panginoon. Sambahin natin siya sa lahat ng kanyang kabutihan sa ating buhay. Nagdapatan po huwag yung mamaya ang ilang. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papulit pagsambay iaalay. Bukas noon ngayon, magpakailanman mawagatin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakilang. Ang pag
pag-ibig mo'y wagas at walang hanggan. Sa aming puso, sa aming buhay, mabuhay na sabay iaalay. Bukas noon ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Awitin natin ang ating Panginoon. Awitan kita ang pupurihin, Panginoon, kay pumibon sa akin. Awitan Panginoon, sa iyong kalooban, Panginoon. Lord, kailangan namin, Panginoon, ang iyong presensya. Kailangan namin, Panginoon, ang iyong gagawin, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Lord. Lord, kahit gaano kahirap, Panginoon, ang aming mga pinagdaraanan sa buhay, alam namin, Panginoon, na kahit kailan ay hinanda ka sa amin, Panginoon. Hindi mo kami pinababayaan, Panginoon. Tunay kang tapat at takinang, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya, Lord, salamat sa iyong mensahe, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Na, Lord, ang aming pagsunod, Panginoon, ay aming pong gagawin habang kami po ay nabubuhay. Ito po ay aming pong gagawin habang po kami ay hihininga. At Lord, aming pong iaalay sa iyo, Panginoon, ang lahat. Kaya, Panginoon, tanggapin mo, Panginoon, ang aming pasasalamat, tanggapin mo, Panginoon, ang aming alay, Panginoon, tanggapin mo, Lord, ang aming mga buhay, tanggapin mo, Panginoon, ang lahat-lahat, Panginoon, ng aming pong pwedeng ialay sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, sa iyong katapatan, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon.
Lord, kayong maghari sa aming buhay, sa araw-araw. At kayo, Panginoon, ang naging sentro. Kayo, Panginoon, ang magbigay ng kalakasan, ng pag-asa, Panginoon, sa bawat buhay, Panginoon. Na Lord, magpapagamit na po kami, Panginoon, para sa iyo, Lord. Gamitin mo po ang aming buhay, Panginoon, ayon, Lord, sa iyong kalooban, Panginoon. Na sa mga magitan po ng buhay ng bawat isa sa aming Panginoon, ikaw po ang isang bahay ng Panginoon, ang iyong kadakilaan, ang iyong liwanag, Panginoon, ang isang aming mga kasilayan, Panginoon. Kayo, Panginoon, ang tunay na kailangan ng mundo ito, Panginoon, at wala nang iba, Panginoon. Kayo, Panginoon, ang siyang maghari sa puso at buhay ng bawat isa, Panginoon, at kami po ay susunod sa lahat ng iyong utos, Panginoon. Ang lahat ito, Lord, ay aming samot na langit, Lord. Sa nga na nag-anak na si Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.